Kapag hinahangad kong ayusin ka, tinanggihan kita. Mayroon kung ano sa ating negatibo at nakabatay sa takot na pag-iisip na nagtulak sa atin na maniwala na ang pagtuturo sa mga tao ng tama ay nagsisimula sa pagpapakita o pagsasabi sa kanila na sila ay mali. Ang katwiran ay kung alam nilang sila ay mali, gugustuhin nilang gawin ang tama. Bilang resulta, sinusubukan nating mga Kristiyano na kumbinsihin ang mga tao na sila ay makasalanan bago natin sabihin sa kanila ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Sa ating gawa, kaisipan ng katwiran, kung saan iniisip natin na dapat nating pagtrabahuhan ang katwiran. Naniniwala tayo na ang pagiging tama at ang pag-alam sa katotohanan ang siyang naging kwalipikado tayo upang turuan ang iba. Tila ang buong mundo ay umuunlad sa pangangailangang maging tama. Tama ako at iyon ang nagpapaging dapat sa akin upang tulungan ka. Lumilikha ito ng paghihiwalay batay sa superioridad sa pagitan ng mga pari at karaniwang tao, ang mga tama at ang mga mali. Sa huli, ang maraming pagtatangkang ito na magturo ay nagiging mga labanan ng sino ang tama. Ang pagiging tama ay hindi nagpapaging dapat sa atin na turuan ang iba. Ang pagmamahal, pagmamalasakit at pag-alam sa katotohanan ang siyang nagpapaging dapat sa atin upang magturo. Binigyan tayo ni Jesus ng halimbawa para sa pagtuturo sa iba. Bakit mo iisipin ang isang puwing sa mata ng isang kapatid kung mayroon ka namang sariling tabla? Dapat mo bang sabihin, kaibigan, tulungan kitang alisin ang mga puwing sa iyong mata kung hindi mo man lang makita dahil sa tabla sa iyong sarili? Mapagkunwari, aalisin mo muna ang tabla, pagkatapos ay magkakakita ka upang matulungan ang iyong kapatid. Mateo, Kabanata 7, taludtod 3-5. Sa madaling salita, kailangan kong harapin ang sarili ko bago ko subukang harapin ka. Ang paraan upang tunay na matulungan ng iba ay ang pag-alis ng troso sa ating sariling mata. Dapat nating harapin ang ating sarili kung gusto nating makinabang ang iba. Kailangan nating mapagtanto na ang ating tungkulin ay hindi kailanman ang ayusin ang iba, kundi ang paglingkuran siya. Kadalasan ay sinusubukan nating manguna mula sa isang posisyon ng pagiging higit na mataas. Maling ipinapalagay natin na kung nakikita tayo ng mga tao bilang higit na mataas, gugustuhin nilang sumunod sa atin at magiging bukas sa ating mga tagubilin. Minsan ko itong narinig. Ang taong lubos na makaka-impluwensya sa iyo ay hindi ang taong pinaniniwalaan mo, kundi ang taong naniniwala sa iyo. Nagtitiwala ang mga tao sa mga naniniwala sa kanila. Ang mga taong iyon ay ang mga taong nakakaramdam sila ng sapat na seguridad upang buksan ang kanilang mga puso at makinig sa mga tagubilin. Dapat nating alisin sa ating mga mata ang mga bagay na bumubulag sa atin sa mga tunay na pangangailangan ng iba at iyon ay ang paghatol. Imposibleng maglingkod sa kanila at husgahan sila ng sabay. Hindi natin maaaring ituro ang kanilang mga pagkakamali at patuloy pa rin silang mapaparamdam na ligtas. Hindi natin sila mapapatunayang mali at mabigyan sila ng pag-asa ng sabay-sabay. Hindi natin sila maaaring ipaalala sa nakaraan at bigyan sila ng inspirasyon para sa kanilang kinabukasan. Sa madaling salita, hindi natin sila maririnig kung hinuhusgahan natin sila. Kapag bulag tayo sa paghatol, hindi tayo kwalipikadong tumulong sa kahit sino. Sa lahat ng balakid sa ating mga mata, ang ating paghatol ay maaaring isa sa pinakamalaki. Kapag napagdesisyonan ko na kung bakit ginagawa ng isang tao ang kanyang ginagawa, nakapaghatol na ako. At ngayon ay kailangan kong hikayatin ang taong iyon na tanggapin ang aking paghatol. Para itong isang doktor na nag-diagnose ng hindi nakikinig sa kanyang pasyente. At ngayon ang tulong ay magdudulot ng mas maraming problema. Kaya anuman ang ating intensyon, kung hindi ito makakatulong, hindi ito nakakatulong. Para itong paggamit ko ng pag-ahit para magkayod ng isang puwing ng soup sa iyong mata. Kahit na ako ay nabubulag ng isang tulos sa sarili kong mata. Sa huli, pareho tayong magiging bulag. Sinasabi sa Kawikaan, Kabanata 18, taludtod 13, nakakahiya, anong kahangalan, ang magbigay ng payo bago makinig sa katotohanan. Ipinagbabawal ng ating mga paghuhusga na marinig ang tunay na ipinapahayag ng isang tao. Habang mas nakatuon tayo sa pagpapatunay na tama ang ating paghuhusga, sa halip na matugunan ang mga pangailangan ng ibang tao. Kung gayon, ang buong bagay ay nagiging tungkol sa pagtugon sa ating mga pangailangan sa halip na sa kanila. Ang pinakamagandang bagay na magagawa natin upang matulungan ang iba ay ang tulungan ng ating sarili. Dapat nating paunlarin ang ating buhay upang palagi tayong mag-udyok ng pagmamahal. Dapat nating maiparating ang pag-asa, kumpiyansa at tiwala.
Dapat nating tulungan ang mga tao na makaramdam ng pagmamahal at kaligtasan. Dapat tayong maging mga modelo na dapat sundin ng iba sa halip ng mga eksperto na nag-aayos ng mga tao. Kapag nararamdaman ng mga tao na sinusubukan nating ayusin sila, nararamdaman nilang kontrolado at tinatanggihan sila. Pakiramdam nila ang buong proseso ay tungkol sa pagpapatunay na mali sila. Pakiramdam nila ay pinapataw natin ang ating mga pagpili sa kanila sa halip na bigyang kapangyarihan ng kanila. Gayunpaman kapag namumuno tayo sa pamamagitan ng pagmamahal, nakakaramdam ang mga tao ng inspirasyon at nagiging masigasig. Nakakakita sila ng isang bagay sa atin na umaakit sa kanila sa atin. Hinahanap nila ang ating payo sa halip na tayo ang maghangad ng payuhan sila. Dapat nating matutunan na ilagay ang ating mga pagsisikap kung saan tayo sigurado na magbubunga sila ng pinakamalaking benepisyo. Hindi natin alam kung ang lahat ng ating pinapayuhan ay matutulungan o kung ang bawat taong ating pinatotohanan ay maliligtas. Hindi natin alam na ang oras na ibibigay natin sa sinuman ay magbubunga ng tunay na bunga. Gayunpaman, malalaman natin ang ating mga puso ay nakatuon sa Diyos. Malalaman natin na tayo ay nakatuon sa pagtulong sa iba na madama ang pag-ibig ng Diyos. Malalaman natin na ang bawat pamumuhunan na ginagawa natin sa ating sariling buhay ay magiging kapaki-pakinabang at mabunga, at magpapahusay sa ating kakayahang tumulong sa iba. Araw-araw ay may dalawang pangako na dapat nating gawin. Ang paraan ng paghawak natin sa mga ito ang magtatakda ng lahat ng iba pa sa ating buhay. Una, susundin ba natin si Jesus ng buong puso ngayon? At pangalawa, lalakad ba tayo sa pag-ibig? Ganito ang sinabi ni Apostol Juan, at ito ang kanyang utos, na tayong mananampalataya sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo, at magmamahalan tayo ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. Unang Juan, Kabanata 3, taludtod 23. Ang salitang Griego para sa paniniwala ay nangangahulugan din ng pagsunod. Ang paniniwala at pagsunod ay magkasing kahulugan. Ang bagong tipan ay hindi nagpapakita ng anumang konsepto ng paniniwala maliban sa pagsunod. Isinasalin ito ng Amplified Bible bilang maniwala, magtiwala, sumunod at umasa. Kung hindi tayo nakatuon sa paglakad sa pag-ibig, hindi tayo sumusunod sa Diyos, ni hindi tayo nakatuon sa Kanya. Hanggat hindi tayo pinakikilos ng pag-ibig, hindi tayo maaaring magtiwala sa ating mga intensyon. Kung walang pag-ibig, susubukan nating ayusin ang iba sa halip na mapagmahal na pagalingin sila. Hanggat hindi tayo pinakikilos ng pag-ibig, pamamahalaan tayo ng isang makasariling agenda na gumagamit ng ministeryo bilang isang pagkakataon upang matugunan ang ating sariling mga pangangailangan. Ano man ang pangangailangan sa buhay ng iba, susubukan nating alisin ang isang puwing sa kanyang mata, habang ang isang troso ay nakabaon sa ating sariling mata. Nakikita ng pag-ibig ang mali at nahahanap pa rin ng mabuti. Nakikita ng pag-ibig ang kahinaan at nagtuturo ng kalakasan. Nagagawa ng pag-ibig na masaktan ng kasalanan, ngunit mahalin ng may pagmamahal ang makasalanan. Nagagawa ng pag-ibig na makinig ng may pagtitiis at mapanatili ang pagpapahalaga sa sarili. Ang pag-ibig ay nagpapaging dapat sa iyo na alisin ang puwing kapag handa na ang tao. At sinasabi ng pag-ibig na ang pinakadakilang bagay na magagawa mo para sa iyong kapwa ay ang bunutin ang troso sa iyong sariling mata. Kaya, bago ka tumulong sa kahit sino, tanungin mo ang sarili mo, gamit ang pagmamahal. Tanungin ang sarili mo, nakatuon ba ako sa pagpaparamdam sa taong ito na mahal niya ako? Lalapit ba ako sa taong ito sa paraang magpaparamdam sa kanya na mali siya o mamahalin siya? Hanggat hindi mo pa nasasagot ang mga tanong na iyan, huwag mong ipasok ang mga daliri mo sa mata ng iba.